Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, sa kabundukan ng Mistipik, sa loob ng Xuantian sect, dumating si Ye Junlin sa bakuran, mabigat ang bawat hakbang, habang naghihintay na tila nag-aalab si Hong Chenny. Agad siyang nagtaka nang masilayan ang maputlang mukha ng kanyang master. Worry, ilang araw nang walang pagkain. Master, ang mukha ninyo'y kasing puti ng papel, may nilalang bang sumipsip ng dugo ninyo sa labas? Tanong niya, puno ng pangamba. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang iniabot ni Ye Junlin ang isang token, kasabay nito, malamig ngunit mabigat ang tinig, kung ganon, mahal kong alagad, ito ang ibinibigay ng iyong master, upang paglaruan mo. Sinuri agad ni Hong Chenny ang token, at sa kanyang isip ay kumulog ang tanong, Knight's Silent Azure Decree, paano napunta kay Ye Junlin ang bagay na ito, at higit pa, alam ba niya ang tunay kong pagkakakilanlan bilang Demon Lord ng Zhongyu City? Sa bigat ng kanyang pag-iisip, napaluhod siya at buong puso'y umamin, Master, inaamin kong nagkamali ako, ginamit ko ang inyong pangalan bilang pinuno ng demonic sect, dahil natakot akong iwan ninyo ako. Habang nanginginig ang kanyang tinig, idinugtong niya, mula nang makilala ko kayo, saka ko lang naunawaan ang taas ng langit at kapal ng lupa, doon ko rin napagtanto, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa kasinungalingan, kundi sa pagiging makapangyarihan. Si Master ang araw sa kalangitan, samantalang ako, isang uod sa imburnal, na tanging makapagtataas ng tingin ng may pag-iingat sa liwanag ng inyong karangalan. Ngunit sa halip na galit, isang pilyong ngiti ang gumuhit sa labi ni Ye Junlin. Oh, pero may narinig ako. Mataas daw ang reputasyon ng pagsamba sa Fire God Savior sa Central Region. Napailing si Hong Chenny, bulong sa sarili, opo, alam kong tinatakot lang niya ako noon, mabuti na lang at mabilis akong nakarespond, panalo na ang laban na to. At saka siya nagseryoso, kunot ang noo, habang inilahad ang kanyang nakaraan, marahil hindi ninyo alam, Master, noon, nang ako'y tugisin ng 8 pangunahing Daoist sect ng Central Region, ang sect master ng Kangxi sect na si Ye Wusheng ang may pinakamalaking papel. Matindi ang kompetisyon sa Central Region, ang Kangxi sect, pinakamahina sa 8, palaging pinapahiya ng iba. Upang makaganti, nagpalit ng identidad si Ye Wusheng at ang kanyang alagad, at gumawa ng napakaraming kasamaan. Nang matuklasan ko ang katotohanan, upang patahimikin ako, inudyukan niya ang 7 pangunahing sect na bumuo ng Demon Alliance upang kabkuban ang Demon sect. Nang ako'y mabihag, dumanas ako ng walang katapusang pagpapahirap sa piitan ng Mingai sect, sa kamay ni Ye Wusheng at ng kanyang tagapayo na si Wei Laogo, nakaligtas lamang ako sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay. Sa sandaling yun, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao, nakalapat sa sahig, at bakas sa kanyang tinig ang bigat ng galit. Noon, lihim akong nanumpa, kapag naibalik ko ang aking lakas sa rurok, babalik ako sa Central Region at dudurugin ang 8 pangunahing Dao sect. Binalatan at binusog nila sa demonic beasts ang mga miyembro ng Kangmo sect, at ang mga kaluluwa ni Ye Wusheng at Wei Laogo ay hinugot nila at araw-araw na sinunog sa Red Lotus Karmic Fire. Nang marinig ang mga katagang yon, kalmadong sinabi ni Ye Junlin, kung ganon, sa loob ng 3 araw, kapag pinangunahan ni Kang Basong ang kanyang hukbo sa paglusob, papatayin mo silang lahat kapalit ko, upang mapawi ang galit sa iyong puso. Bahagyang napailing si Hong Chenny, gulat na gulat sa balitang sasalakayin ng Kangxi sect mula sa Central Region. Pagkatapos, itinuro siya ni Ye Junlin, malamig ngunit matatag, tandaan mo, anuman ang naging pagkatao mo noon, ngayon ikaw ay alagad kong si Ye Junlin, at miyembro ng aking Xuantian sect. Halos makuryente si Hong Chenny sa matinding gulat, bulong sa isip, bakit, alam na niyang isa akong demonyo, isang nilalang na gustong lipulin ng buong mundo. Ngunit wala siyang pakialam. Ngunit biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang ikinumpas ni Ye Junlin ang kamay sa harap niya. Kasabay ng malamig na paalala, aking alagad, kapag ikaw ay lumaban, huwag mong ipapahiya ang iyong guro. Tumango si Hong Chenny, tanda ng pagsang-ayon, ngunit bakas pa rin ang pagtataka sa kanyang mukha. Sa sandaling yun, tumalikod si Ye Junlin at naglakad palayo, may pilyong ngiti, habang iniisip, ang sarap talagang may alagad. Maaari na akong magpahinga at magsaya, hindi na sayang ang paggalaw ko sa Azure Order para maakit ang Kangxi sect sa gulong ito.
Makalipas ang 3 araw, dumating ang daan-daang immortal cultivators mula sa Central Region, bumababa mula sa himpapawid, handang-handa sa digmaan. Isang immortal elder, Elder Wei, commander ng True Immortal Realm ng Kangxi Sect, tumawa ng paindik, makinig kayo, Xuantian Sect, buksan ninyo ang tarangkahan at sumuko agad, kung hindi, dudurugin ng aming True Immortal Army ang inyong bundok at gagawing abo ang inyong sect. Mula sa ibaba, nagulat ang mga tao, hindi ka panipaniwala, anong klaseng sect ang Kangxi Sect, nagpadala sila ng daan-daang immortal para salakayin tayo, nakakatindig balahibo, sigaw ng isang babae. Isa pa ang nagsabi, hindi pa nga yan sapat para mabusog si Pickmaster Ye, kaya niyang durugin ang 1 bilyong True Immortal gamit lang ang kanyang mga kamay. Patuloy ang pagmamalaki ni Elder Wei, tumatawa ng nakakaloko, mga kapatid, nasakop na ng Kangxi Sect ang 100,000 Immortal Mountains, nagpadala ang ating sect ng 500 True Immortals, anong kahangahangang pagpapakita ng lakas. Sumang-ayon ng mga alagad, sabay halakhak, ngayong narito tayo sa barbarong lupain na ito, malaya na tayong gagala. Dagdag pa ng isa, ayos, sa Central Region, sinupil ako ng Wuji Dao Sect hanggang hindi ako makahinga, pero ngayon, sa wakas, maipagmamalaki ko na ang aking sarili. Sambit ng isa pang may panunuya, haha, tama, kahit malayo ang nilakbay natin, sulit naman kung makakapagmayabang tayo sa harap ng mga taong ito. Nang mapagtanto ni Elder Wei na wala pa ring sagot mula sa Xuantian Sect, napasinghap siya, kunot ang noo, at galit na bulong, matagal na kaming walang natanggap na sagot, talagang hindi kami siniseryoso ng mga ito, kung ayaw ninyong makinig sa maayos na usapan, mapipilitan kaming uminom ng dugo ninyo at ibuhos sa penalty cup. Sa walang pagdadalawang isip, sumigaw siya ng utos, lahat ng immortal, sundin ang aking tinig, ilabas ang buong kapangyarihan at wasakin ang tarangkahan ng bundok, patayin ang lahat ng alagad ng sect. At sa isang iglap, nagpakawala ng mapangwasak na enerhiya ang mga immortal cultivators, naglalayong durugin ang Xuantian Sect. Ngunit bago pa tumama ang kanilang mga atake, biglang pumailan lang ang naglalagablab na apoy, parang mula sa kailaliman ng impyerno, tinupok nito ang mga pag-atake, at sa isang malakas na pagsabog, napahiyaw ang mga immortal cultivators sa matinding sakit bago pa sila mamatay. Mula sa apoy, narinig ang nakakahindik na halakhak, haha, bakit hindi na lang kayo mamatay? Nang makita ito, natigilan si Elder Wei, worry nakakita ng multo, nakapako ang kanyang mga mata sa ibaba, puno ng sindak. Doon, mula sa gitna ng naglalagablab na apoy, unti-unting naglakad si Hong Chenny, puno ng kumpiyansa, at malamig na tinig ang bumalat sa paligid, hoy Elder Wei, naaalala mo pa ba ang inyong Red Demon Grandpa? Halos mapaihi sa takot si Elder Wei, nanginginig habang sumisigaw, ano, ang leader ng Fire Worship Sect, si Hong Chenny, buhay ka pa pala. Sa panig ng mga immortal cultivators, hapanganga sila, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, Diyos ko, siya ang leader ng Fire Worship Cult, si Hong Chenny. Isa pa ang naglahad, inaalala ang nakaraan, noon, pinagsanib puwersa siya ng 4 na banal na lupain at ng 8 dakilang Dao Sect upang kabkuban, ngunit siya pa ang naglatag ng bitag ng kamatayan, ang madugong bangungot ng Central Region, ay nagbalik isang matingkad na pulang kasuutan, kagandahang pati babae may inggit, isang demonyong apoy na kayang wasakin ang mundo, kasang bagsik ng sakuna, sa bawat paglitaw niya, tiyak ang pagdanak ng dugo at pagguho ng lahat.